Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, at sa inyo pong lahat na masugid na sumusunod po at sumusubaybay sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Muli po tayong magsasama-sama sa mga susunod na 30 minuto para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay patungkol doon sa ating mga nauna na pong naipaglingkod. Ang paksa po ng ano nga po ba ang layunin ng Diyos para sa sangkatauhan, o sa English po ay God's plan for the ages. Bago po tayo dumako doon patuloy sa ating pag-aaral, ay nais ko pong magbigay ng 4 pong mga bagay na pwede nating malaman pagkatapos po sa ating buhay pagkatapos ng kamatayan. So, ito po ay ukol doon sa tinatawag po natin sa English na afterlife. Ano po ba ang ating patutunguhan? At una po, para maintindihan po natin ito ay medyo kukuha po tayo ng konti lamang pong background dito sa 4 na pananaw patungkol po sa afterlife. At maaring maging tanong natin, ano po ba ang una, yung tinatawag na pansamantalang kalagayan o panandaliang kalagayan, o sa wikang English po ay intermediate state ng sangtao kapag siya po ay namatay. So marahil mapapasadahan po natin at hindi po ng layo ng iyong lingkod na ito po ay mapag-aralan natin ang mas malaliman, ngunit ngayong araw ay tingnan po lang muna natin ang pahapyaw ang 4 na ito sa kakulangan po ng ating panahon. So ano po ba itong tinatawag na panandaliang kalagayan? At sino po ang nagpakilala o nag-introduce ng aral na ito? At kailan po ito napauso o sinimulang paniwalaan? Una po, ito ay isang paniniwala na ang kaluluwa ay humihiwalay sa katawan at papunta sa langit o sa impyerno o maaring sa purgatorio, sa mga ilang pong mga paniniwalang pangreliyon. So, meron po silang kaisipan na ang tao kapag namatay, siya po ay diretsong pupunta sa langit o maaring dumaan muna sa purgatorio o dumiretso na kaagad sa impyerno. So, dito po sa doktrinang ito ay kilala po yung paniniwala na kapag ang tao ay namatay at siya po ay hindi mananampalataya, maaring tumuloy na siya, o hindi po maari, kundi siya po ay tumutuloy na doon sa dagat-dagatang apoy, na kung saan ay walang hanggang kaparusahan ang kanyang kakaharapin. At iniisip natin, ito ba ay aral na nagmula po sa Biblia, o ito po ba ay aral na bago pa ho na ilathala o naisulat o nailimbag ang Biblia, ay umiiral ng isang paniniwalang pangreliyon? Ito po ay tinatawag na Griegong filosofiya na dualismo na nagmula po kay Plato. Naniniwala po si Plato na ang katawan ay isa pong bilangguan ng kaluluwang immortal. Ano po ang ibig sabihin nito? Na ang kaluluwa ng tao ay nakatira sa katawan at doon siya nakabilanggo. At yung kanyang tagasunod nung siya po ay
ano na po, nung si Socrates po ay nakita niyang mamamatay na ang kanyang pong tagapagturo, sinabi po sa kanya na wag kang mabahala, sapagkat ang mamamatay lamang sa akin ay ang aking katawan, ngunit ang aking kaluluwa ay mananatili. Marahil ito po ay popular sa atin. Na kapag ang tao ay namatay, humihiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, kung kaya po siya namatay. At patungkol naman po sa aral ng Kristyanismo, sa palagay po natin ay kailan po ito nagsimula? Ito po ay tinatayang nung mga ikalawang siglo hanggang ikaapat na siglo o 2nd to 4th century. Niyakap po ito ng mga tagapagturo ng Alexandria. At popular po na nakilala kay Saint Augustine. Dito ang nagsimula ang turo ng simbahang Katoliko, na meron pong ang tao kapag namatay, pumupunta na po siya sa impyerno kung siya'y masama. Kung hindi naman ganun kasama, ay dadaan muna siya sa purgatorio. At ngunit kung siya ay mabuti, ay sa langit na siya tumutuloy. At ito po'y pinagtibay, batay po sa kasaysayan, sa isang konseho ng Florence noong 1439. So, diyan lamang po, napakaraming pwede natin pag-usapan. Ngunit sa kakulan nga po ng ating panahon ay dadako na po tayo sa ikalawa, sapagkat ito po ay 4. So, ang ikalawa naman po na paniniwala ay yung tinatawag na soul sleep. Ang kaluluwa po ay natutulog lamang. Kapag namatay ang tao, ang kanyang kaluluwa ay hindi nakakulong, kundi siya ay natutulog lamang. Ito po ang paniniwala na kapag ang tao ay namatay, siya po ay nawawalan siyempre ng malay tulad ng isang tulog hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. So, na-introduce na po dito yung tinatawag na resurrection ay umuling pagkabuhay. So, ang tawag po dito ay psychopanikism. At ito po ay uli yung soul sleep. At saan po ito nakuha namang aral nito? Ito po ay hango sa literal na pagbasa ng mga salitang natutulog sa Biblia, tulad po ng nakasulat doon sa Daniel, kabanatang 12, at ang talata po ay 2. At ito rin po ay mababasa doon sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto, kabanatang 15, ang talata po ay 51. May mga hawig din itong kaisipan sa ilang panahong o paganong materialismo o pagan materialism, na ang malay ay nakadepende sa katawan, o yung ulirat ng isang tao ay nakadepende po sa kung ang katawan ay buhay pa o gumagalaw pa. At maaaring may tanong natin, kailan ito naman na popularize? At meron na pong mga nagturo nito ng mga naunang panahon. Noong mga 16th century po, itinuro ito ng ilang mga tinatawag na Anabaptist. Noong 16th century, nagsimula po yung reliyong Baptist. At hanggang ika-19 na siglo po, 19th century, naging pangunahan na ring aral ito ng mga kapatid nating Adventista o Seventh-day Adventist. At ganun din po yung mga grupo ng Jehovah's Witnesses. So yan po, konting kaalaman uli patungkol yan sa tinatawag na aral patungkol sa soul sleep. So kapag narinig nyo po
na may mga grupo na nagtuturo na ang tao kapag namatay, siya po ang kanyang kaluluwa ay natutulog lamang. Kung mapapansin niyo po, wala pa tayong gaanong pinupuntahan sa mga talata sa Biblia sapagkat inuugat lamang po natin sa konting panahon o marahil sa mga susunod na kung inyong pong i-request ay atin po itong medyo bibigyan ng konting paglilinaw o isang malalim na paglilinaw sa dalawang itong na ipaglingkod na po natin. Ngayon, punta po tayo dun sa ikatlong paniniwala. Ito yung tinatawag na conditional immortality. Ano naman po yan? Popular po ito sa tinatawag na doktrinang annihilationism. Annihilationism. Ano po ba ito? Ang paniniwala po na ang kaluluwa ay hindi likas na immortal. Ang mga ligtas lang ang bibigyan ng buhay na walang hanggan at ang mga makasalanan ay tuluyang lalaho o sisirain o sa English ay annihilated. Sa halip na pahirapan ng walang hanggang conscious sa dagat-dagatang apoy. Kung mapapansin po natin yung naniniwala po yung una ay naniniwala sa tinatawag na eternal damnation. Yung kaluluwang makasalanan o masama na namatay ay siya po ay pupunta na doon sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. At saan naman nila ito napulot? Kontra sa ideya po ni Plato, ang ugat nito ay ang pananaw na ang Diyos lamang ang immortal. Ito po yung mababasa natin doon sa unang Timoteo 6:16. Sinasabi doon na ang Diyos lamang ang immortal. Ito po yung may pagkakahawig doon sa Epicureanism. I'm sorry, hindi natin mabanggit ito ng ganong kaklaro. Ito po ay isa pa ring paganong grupo na naniniwalang ang kamatayan ay dulo ng lahat. Ngunit sa Kristyanismo po ito ay isang paghatol ng Diyos. So sa paniniwala pong itong tinatawag na conditional immortality o annihilationism, ang tao po ay na masama ay tuluyan ng mawawasa o siya po ay hindi na, parang lang isa siyang manok na inyong kinain, tapos na ang kwento sa kanya. So, ngunit ito po ay niyakap din. May mga bakas sa ilang early church father tulad po ni Arnobius noong ika-4 na siglo. Sumikat ito sa mga modernong evangelical theologians nito na pong mga 20th century. Bilang alternatibo sa traditional na unang aral po. Doon po sa aral na kapag ang tao namatay na masama ay pupunta na sa impyerno. Ito po ay medyo mistiso o pinagaan na version. At ang may buhay na walang hanggan po yung mabuti, ngunit yung masama ay tuluyan na pong magwawakas o mawawala. So yan po yung tatlo. At nadako po tayo dun sa ika-4 na paniniwala. Ito naman po yung tinatawag, kilala po ito doon sa apokatastasis. O sa English po ay universalism. Ano naman po yan at kailan naman siya na-imbento? Ito po ay paniniwala na sa huli, ang lahat ng tao at pati na yung diablo, pati yung devil,
ay ililigtas at makakasama ng Diyos sa walang hanggan. So, kung naririnig nyo po ang iyong lingkod na nagtuturo patungkol dito, ay iba po ito sa ating paniniwalaan. Ano po? When we speak about these things and I share or teach about these things, I teach according to what the Bible is saying about the salvation of all. Ano po? The salvation of all. At ito po ay mahabang talakayin. At medyo hindi po tayo gaanong konforme na pati yung dyablo ay ililigtas. Ano po? So, marahil medyo iba po tayo doon. Yan po ay isang konsepto uli ng Griego ng restoration o pagbabalik sa original na kaayusan. Ano po? Kailan po ito na ituro? Ang pinaka-popular po ito, the earliest century po nila Origen at Gregory ay itinuturo na po nila ito bago pa itong mga naunang pinag-usapan natin. Ay sinasabi ko po ito sa grupong paniniwalang Kristiyano. Ano po? Ito po ay tinuturo na po nila Origen at Saint Gregory na ng Alexandria po noong una hanggang ikatlong siglo. Ngunit ito po ay kinundin ng majority ng naniniwala po doon sa unang tinalakay natin. Ano po? Nung 553 o 553 AD, nagkaroon po ng isang konseho at ito po ay kanilang kinundi na. Ano po? So, dito po ay nagkaroon na ng pag-condemn dito sa aral na ito ng universalism. Yan, ano po. So, sana po ay nabigyan natin ng konting impormasyon tayo patungkol po dito sa ating pinag-uusapan. Ngayon, sisili po tayo ng mga ilang talata sa Biblia upang ito po ay ating mapalalim ng konti sa ating pag-uusap, sa ating pag-aaral. At kung ito po ay titingnan natin sa pananaw ng pangrelihiyong pananaw, pagsisikapan din po natin na maipaglingkod sa inyo ang pananaw ng isang relihiyon patungkol sa apat na bagay nito ng kalagayan ng tao kapag siya ay namatay. Ano po? Ang afterlife po sa ilalim ng ating masusing pag-aaral o sa paningin po ng kung i-apply po natin ang tinatawag nating prinsipyo ng mga prinsipyo ng hermeneutics po. Ang hermeneutic ay isa pong paksa o subject sa pag-aaral o sa paaral ng Biblia at sa mga nagsisiyasat po. Na ito po ay isang art and science on Bible interpretation. So meron pong sining at agham maging dito po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At hindi lamang po ina-apply ang hermeneutics sa Biblia, kundi sa lahat po ng pag-unawa sa mga sulat o mga literatura. Ano po? So, importante na kapag tayo po ay nakakabasa ng libro o ng paniniwala, so kinakailangan po natin itong unawain batay po sa kanyang background, kustumbre at bakit ito isinulat, kanino ito sinulat, at kailan ito naisulat. Kaya po, pahapyaw natin pinag-aralan na kapag inalis natin ang 2,000 taong tradisyon ng mga reliyon o simbahan o Kristiyano, makikita po natin ang konsepto ng buhay matapos ang kamatayan sa Biblia ay hindi po isang permanenteng doktrina, kundi isang ebolusyon ng kaisipan.
Yan po ay sa pananaw ng hermeneutical perspective. So, bago po natin yan tingnan dyan sa ating pananaw ng hermeneutics, kung paano iniintindi ng tama, katulad sabi po ni Pablo na kay Timoteo, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya kapag sa mga pastor o sa mga tagapagturo po ng Biblia, kapag yan po ay binabanggit, ay naaalala natin yung subject na hermeneutics. Na importante ang pag-aaral po sa Biblia nang merong pagsisiyasat ng malaliman tungkol sa kanyang background sa panahon ng isinulat excuse me, at sa panahon po ng sinusulatan sa panahong yon. So, narito po ay isang medyo malalim-lalim na paglalakbay sa apat na pananaw tungkol sa kalagayan ng tao pagkatapos po ng kamatayan o afterlife, kasama ang mga kaukulang talata mula sa Biblia at kung paano ito ipaliliwanag sa ng bawat panig. So, narito po yung apat na pananaw na yon. So, mga ilang talata po para magbigyan lamang tayo ng ideya kung paano at bakit nila ito niyakap. Ito na nga po yung una ay yung nabanggit natin yung tinatawag na conscious presence o ang intermediate state. Ito ang tradisyonal na pananaw na ang kaluluwa ay natiling gising at merong siyang kamalayan pagkatapos ng kamatayan habang naghihintay ng muling pagkabuhay ng katawan. So, imagine po natin na merong yung tao na matay, nakahimlay siya, ngunit ang kanyang kaluluwa ay naglalakbay. At saan naman po binatay ang paniniwalang ito sa Biblia? Mababasa po doon sa 2 Korinto kabanatang 5 talatang 8. Ang sabi po roon ay, oo, malakas ang aking loob. Sabi ko, si Pablo po ang nagsasalita, ang ibig pa natin ay ang mawala sa katawan. So, sa English ang gusto ko is to be absent. Para sa akin, to be absent in the body ay atmanan sa piling ng Panginoon. To be absent in the body is to be present with the Lord. So, ibig sabihin nito, literal na pagkakahulugan na sabi ni Pablo, ang pagkakaintindi po ng intermediate state o conscious presence. Kapag binabasa po ang talatang ito po yung batayan. Na katulad ni sinabi ni Pablo, na kapag gusto ko pag ako'y namatay, to be absent in the body, ay ito po ay matik to be present with the Lord. So, yun po yung talata. At meron po sinabi si Pablo doon sa Pilipos 1:23. Sapagkat ako'y nagigipit sa magkabilang panig. So, hindi ko na maintindihan. May dalawang panig na kanya na may nasang umalis at makasama si Kristo. So, at sapagkat ito'y lalong mabuti. So, naalala natin sa verse 21, sabi ni Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. So, sinasabi ni Pablo sa akin, wala nang kwenta yun. Ang mabuhay kay Kristo, kung ang mamatay pakinabang. Kaya, ibig pa natin na mawala sa katawan at manahan sa piling ng Panginoon. Oo, sabi po sa Pilipos 1:23, sapagkat ako'y nagigipit sa magkabilang panig na may nasang umalis at makasama ni Kristo sapagkat ito'y lalong mabuti. Ano po ang kahulugan nito dito po sa unang pananaw, dito sa intermediate state? Ano po? So sabi ko nga po, ito halimbawa nito ay ang paniniwalang Katoliko at mga Protestante.
Siyempre, yung Catholic and Protestant, nanganak na po ng maraming denominasyon. At sa marami pong nanganak from the Catholic Church, ang hindi lamang po tinatanggap ng mga Protestante o Evangelicals at iba pang mga grupong Kristiyano ay yung purgatorio. So, ngunit pareho po silang naniniwala na kapag namatay ang tao, ang masama ay diretso sa impyerno at ang mabuti ay dumidiretso sa langit sa piling ng Panginoon. At yan po ang karamihang yung mga Protestants and other denomination. But the Catholic Church still believe that there is still purgatory. So yun yung dalawang talata po para sa mga sumasampalataya dito, tulad ng mga Katoliko o mga Protestante. Ang pag-alis sa katawan ay nangangahulugan ng agarang presensya sa harapan ng Diyos. Hindi ito pagkawala ng malay, kundi isang mas matayog na uri ng buhay. So ano yung ikalawa, natutulog lamang o soul sleep. Hindi po ito dito ang paniniwala. Niyaka po ito ng early church fathers. In fact, may sa mga 12 siglo pa lamang, dahil sa impluensya po ng paniniwala ng kaluluwa ay humihiwalay sa material na katawan, isang kaisipan na pinalakas din ng filosofiya na una po natin nabanggit na hango po sa paniniwala ni Plato. Ni Plato. So, dito po tayo sa ikalawa. So, yung una ay yung intermediate state o conscious presence. May pinupuntahan kagad. At ikalawa po ay hindi, natutulog lamang. Psychopanichism, soul sleep. Ang paniniwala na ang kamatayan ay isang kalagayan ng kawalang malay o unconscious rest hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Ang pangunahing talata po ay mababasa doon sa Ecclesiastes Kabanatang 9. Ang talata po ay 5. Hindi pa po tayo pumupunta doon sa binanggit ko kanina na sisilipin natin ang mga talatang ito batay po sa prinsipyo ng hermeneutics. Magkaiba. At bago po tayo magbigay ng ating pananaw. Ang inyong ating pag-aaral ay pagbibigay po lamang ng impormasyon at hindi po ako nagbibigay sa inyo na kung ano ang inyong paniniwalaan. Siyempre po, ang iyong lingkod ay merong pong pinaniniwalaan din. Ngunit, hayaan po muna natin na tingnan ito sa mga ilang talata. Ecclesiastes chapter 9 verse 5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Siyempre po, alam natin na lahat tayo yung mamamatay. Tayo mga nabubuhay. Ngunit hindi nalalaman ng mga patay ang anuman. Ni may gantimpala pa man sila, sapagkat ang ala-ala sa kanila ay nalimutan na. Madiba ang talatang ito? Hindi po, siyempre. Lahat pong binasa natin ay hindi po yun mali. Ang problema nga lang po, kapag tayo ay merong kinabibilangan dito sa aking 4 na binabanggit, yung talatang yun ay ipinapaling natin sa ating mga biases po natin. At nakalulungkot po na yun ay nakahadlang upang hindi maintindihan ang tunay na kahulugan ng talata. Iba pong talata na binabanggit ay doon po sa Juan 11, mga talatang 11 at 14. Sinabi niya, si Jesus po ang nagsasabi, ang kaibigan nating si Lazaro ay natutulog. So, binabanggit po nila na si Kristo mismo nagsasabi na si Lazaro, patay na siya 4 na araw. Ngunit kay Kristo sabi niya natutulog. Ngunit ako'y paruroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Kaya nga sinabi sa kanila ni Jesus ng maliwanag, si Lazaro ay patay. So, patay na pa talaga si Lazaro. 4 days. In fact, 4 days na siyang patay. Pero sabi po ni Kristo ay natutulog lamang.
Ginagamit po ng mga grupong ito ang katulad po ng Seventh-day Adventist na ito po ay kanilang pinaniniwalaan na ganito ang kalagayan ng tao kapag namatay. Hindi lamang po siya, maging ang mga Jehovah's Witnesses, ang salitang tulog ay bilang literal na kawalan ng malay. Ang tao ay buo, siya po ay katawan at kaluluwa. Kaya kung patay ang katawan, siyempre walang malay ang kaluluwa. Bagamat may mga naunang Kristiyano na bumanggit nito, muling naging popular po ang aral na ito noong Reformation in the 16th century at lalong pinagtibay po noong 19th century. So, dyan lamang po lumabas o na-popularize ang Seventh-day Adventism at ang Jehovah's Witnesses. So, at least nagkakaroon po tayo ng ideya sa mga pasimula po ng mga grupong pangreliyon na popular sa atin. So, punta po tayo dun sa ikatlo, conditional immortality. Ano po yan? Ibig sabihin, ang walang hanggan, ang immortal ay may kondisyon. At ang tawag po dyan ay annihilationism. Ano po? So, meron pong doktrina na tinatawag itong total annihilation. Yan, naniniwala ang pananaw na ito na ang immortalidad ay hindi likas sa tao, kundi isang kaloob lamang sa mga maliligtas o ligtas. Ang hindi ligtas ay tuluyang mawawala at mapupuksa. Hindi na siya pahihirapan ng walang hanggan. So, yun naman po ang kaibahan nito. So, ito kontra po dun sa una. Ano nga po yung una? Ang taong masama kapag namatay, diretso na siya sa walang hanggang kaparusahan. Walang hanggang kaparusahan. Medyo familiar kayo, di po ba? At yan din po ang malimit nating marinig sapagkat yan po ang pinakapopular na aral na ating narinig. Ang ikalawa po, nabanggit na po natin yung natutulog lamang, naghihintay doon sa paghukom. Ano po? O sa muling pagkabuhay. Itong ikatlo, yung mabuti ay pumupunta na sa walang hanggan, ngunit ang masama ay tuluyan ng malulusaw. Medyo maganda po ito sa pandinig, ano po? Kung ikaw ay tuluyan ng nagpakasama-sama ang isip, marahil isipin mo total, pag namatay ako, tapos na rin ito. Wala naman akong pananagutan na. So, ito yung yayakapin ko. Yan. So, dapat nating tandaan, ito po ay paniniwala na ang hindi mga ligtas o hindi ligtas ay tuluyang mapupuksa. Hindi na pahihirapan doon sa walang hanggang kaparusahan. Mababasa po ito sa Mateo, Kabanatang 10, talatang 28 at ganito ang sabi. At huwag kayong mga takot, sabi ni Kristo, sa mga nagsisipatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay sa kaluluwa. Ano po? So, ibig sabihin, napapatay yung katawan, ngunit yung kaluluwa ay hindi napapatay. Ngunit sabi niya, mga takot kayo sa nakapapatay sa kaluluwa. Ano po? So, ibig sabihin yung kaluluwa ay napapatay. Kundi bagkos ang katakutan nyo ang makapagpupuksa sa kaluluwa, sa katawan, sa impyerno. So, ito rin yung ginagamit nung una, ngunit ang pagkaintindi ng ikatlo ay ito po ay kamatayan. Ibig sabihin ng kamatayan na pagkaintindi ng ikatlo ay ito po ay katapusan, kawakasan, wala na. Hindi na mapaparusahan ng walang hanggan. Yung kaibahan na nga lang sa una, hindi po. Buhay siya na buhay, ay ibig sabihin conscious na siya ay tinutusta, piniperito, ano po, dinadarang, iniihaw doon sa impyerno. Dito po, tapos na siya. Yung kamatayan dito ay kawakasan. Sa Roma 6:23, ang pagkaunawa po ng grupong ito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin,
makasalanan ka, tapos ka na. Ano po? Datapat ang kaloob ng nabayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon. So yung kaloob na to ay para doon sa mabubuti, may buhay silang walang hanggan, ngunit yung masama, ano po, tapos na. Yung pagkaunawa po ng conditional immortality. Ano po? So, ibig sabihin, ang kamatayan para sa kanila ay literal na pagwakas ng pag-iral. Kung ang parusa ay walang hanggang kapahamakan, ito ay dahil sa bunga ng pagkapuksa ay permanente. So yung tinatawag pong eternal punishment, ang kahulugan po sa kanila ay ito po internal. Ibig sabihin, tapos na. Ang kaparusahan siya eternal punishment, pero hindi ka na nagdudusa kasi walang hanggan na walang hanggang makakalimutan ka. Hindi ka na mag-i-exist. Nagsimulang lumakas ang pananaw na ito sa mga evangelical theologians. Ano po? Dito na nga po sa mga 20th century, bilang tugon sa tanong kung paano magagawa ng isang mapagmahal na Diyos ang magparusa sa apoy ng walang katapusan. So ito po ang response. Kaya naisipan po ang doktrinang ito, conditional immortality. At balik po tayo doon sa ika-4, yung universalism, apokatastasis. Ano po? Ang paniniwala na sa huli ang lahat ng nilalang ay magkakasundo sa Diyos at walang sino mang mananatili sa impyerno habang panahon. At maging si Satanas ay off the hook dito po sa paniniwalang ito. Ang unang Korinto 15:22, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Sabi po doon sa Colossus 1:20, at sa pamamagitan niya ang pakikipagkasundo sa kanya pakikipagkasundo sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging ang mga bagay sa lupa o mga bagay sa langit. Ano po ang paniniwala ng universalism o universalist? Para sa kanila, ang impyerno ay isang pansamantalang pagdidisiplina of purgative lamang na may dulo. Ang lahat sa mga talatang ito ay nangangahulog ang bawat isang tao ay maliligtas din sa bandang huli. Ito po ay, sabi ko nga po kanina, may naiaral ni Origen ng mga unang ikatlong siglo. At ito po'y galing din sa isang Griegong konsepto ng universal restoration, bagamat itinuturing itong maling aral ng majority ng 553 AD. Kinundi na po sa isang konseho. Marami pa rin po ang tagasunod dito ng mga tinatawag na liberal Christian na mga grupo ngayon. Ang malaking pagtatalong ito ay madalas na hinahango doon po sa aklat ng Lucas, kabanatang 16, verses 19 to 31. Ang kwento po ng mayaman at ni Lazaro. Ang intermediate state ay itinuturing itong literal na paglalarawan sa kabilang buhay. Ano po? Ang soul sleep at annihilation ay itinuturing itong isang parabola o talinhaga na hiram sa mga kaisipang Hudyo noon upang ituro ang tungkol sa katarungan, hindi bilang mapa ng impyerno. Unfortunately, tayo po ay inabot na ng mahabang oras at hindi na po natin natalakay ang mga talata na yun po ang napaka-importante kung paano natin babasahin
Ngayon nakita po natin na medyo nakalilito yung apat na konseptong ito. Paano na ngayon natin maintindihan ng Biblia kung tayo ay may yakap-yakap doon sa apat na yun na mahirap na nating maintindihan sapagkat meron na tayong pasya sa isang paniniwala. So doon po pumapasok ng ating pag-aaral na tingnan po ang kabuuang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Ano po? Ano ang plano ng Diyos sa sangkatauhan? Ang plano niya ba ay batay sa apat na paniniwalang ito? O iba talaga ang sinasabi ng Biblia? Nalalambungan lamang ng mga paniniwalang pangreliyon at ito nagsisilbing hadlang upang hindi na makita ang katotohanan. Pagsisikapan po ng iyong lingkod na ibalik po tayo sa tunay na kahulugan ng salita ng Diyos at iiwasan po natin ang lambong ng paniniwalang pangreliyon upang lalong nating maintindihan na kung ano talaga ang layunin ng Diyos sa sangkatauhan. At dahil po wala na tayong oras, ang iyo pong lingkod ay muling magpapaalam at sana po kung nakarating kayo dito sa ganitong haba o marahil nakita nyo lamang itong dulo o maaring simulan lamang at kalimitang simulan lamang inyong napanood, ay makabubuti po na ito po ay inyong tapusin. At kapag nakita po natin na yung Bible study natin ay lalong gumulo ang inyong isipan, ibig sabihin nagtagumpay po ang iyong lingkod na kayo po ay anyayahan na pag-aralan ang sinasabi ng Biblia sa mga bagay na ito. Marami pong salamat at pagpalain po kayong lahat ng ating poong may kapal. Hanggang dito na lamang po. Magkita tayo uli sa ating pag-aaral dito po sa ating FB Live. At magandang gabi o magandang araw sa inyong lahat po. Ano man ang inyong oras sa mga oras na ito. Sabihin niyo po ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo.